hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Tuloy ang PUV Modernization Program. Yan ang siniguro ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board kasunod ng pag-file ng resolusyon sa Senado na naghimok na suspindihin muna ang programa. Sa isang pahayag, sinabi ni LTFRB Chair Teofilo Guadis III na hanggat walang direktiba mula kay President Bongbong Marcos at sa Department of Transportation ay hindi titigil ang PUVMB. Samantala, kung dati-rati sila ang nakikilos protesta, ngayon ang grupong Manibela naman ang magbibigay ng libreng sakay. Sa harap naman niya ng napipintong transport strike sa Lunes. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Gerard de la Peña. Gerard, ano bang sinabi ng grupong Manibela? Ruth, balak ng grupong Manibela na mag-alok ng libreng sakay sa Lunes. Ito ay sa kaparehong araw na magsasagawa ng caravan ang mga transport groups na sumusuporta sa PUV Modernization Program. Ito raw ay bilang pasasalamat nila sa mga senador na pumirma sa isang resolusyon na magsususpinde sa PUVMP. Patuloy pa rin naman daw ang panawagan ng Manibela sa Malacanang na suspindihin na muna ang PUVMP para maplansya ang pagpapatupad nito. Ayon sa grupo, sana raw ay pakinggan silang mas nakararami. Dapat lang daw na masuspindi ito dahil minadali ang programa. Hindi rin daw nila kakayanin kung ipilit na bumili sila ng mga mahal na modern jeep units na nasa 2 million pesos ang halaga ng bawat isa. Sa Lunes, nakatakdang magsagawa ng caravan papuntang Malacanang ang Arangkada Pilipinas, isang grupo ng mga transport cooperative. Ito ay para naman ipanawagan sa Pangulo na huwag suspendin ng PUVMP kung papayagan daw ng Malacanang kasi ang suspension ng PUVMP, mapipilitan daw silang magsagawa ng strike. Kung matutuloy naman ang strike ng mga grupong sumusuporta sa PUVMP, kabilang na ang tinaguri ang Magnificent Seven o 7 malalaking transport groups katulad ng Pasang Mazda, Altodat, Acto at iba pa, dapat daw ay hulihin ng LTFRB ang mga sali rito katulad ng ginawa nito sa mga miyembro ng Piston at Manibela sa mga nakaraang strike. Bias umano ang LTFRB kung hindi raw ito huhulihin ang mga kooperatibang magsasagawa ng tigil pasada. Ruth. Gerard, yung binanggit mo na kung matuloy itong strike naman ng mga modern jeep operators, may sinabi ba sila kung hanggang kailan, ilang araw tatagal yan? Ruth, yung pinaplanong strike ng mga modern jeepney operators, ang sabi nila sa atin last time ay wala pa talagang petsa kung kailan nila ito gagawin at kung gaano katagal yung gagawin nilang strike. Ang magiging trigger kasi ng strike na ito ay kung talagang ipatigil muna ng pamahalaan yung implementation ng PUVMP. Pero sa ngayon, wala pa namang direktiba mula sa palasyo kaya wala pa rin silang naibibigay na petsa sa atin. True. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Dinidinig ng Senado ang issue sa pagbaha na nung isang linggo lang ay naging perwisyo na naman dahil sa bagyong Karina at Habagat. Dito inamin ng Department of Public Works and Highways, wala silang master plan para masolusyonan ang mga pagbaha sa bansa. Paliwanag ng DPWH, may iba-iba kasing plano, halimbawa para sa mga ilog. Mayroon naman raw higit 5,000 flood control projects na nakumpleto na, pero ito ay mga maliliit na proyekto lamang para sa mga mabababang lugar. Nai-update na rin daw ang mga ito para makonsidera ang iba pang sanhi ng pagbaha gaya ng climate change. Matatanda ang isa ito sa mga ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation address. There's an admission on the part of the DPWH that in fact a national flood control master plan still does not exist. Tama po ba yun? Kasi hiwa-hiwala yung 18 eh. Hindi naman sila pinagdugtong-dugtong. Hindi pa naka-align sa MMDA, meron sari-sarili rin at pira-piraso yung ating LGU. Tama po ba yung sitwasyon? To some extent, that's correct, Madam Senator. But what I'm saying is actually there has been master plans before that were carried out. And now I understand, and I've seen the record in the department, that is now being updated. Isa rin daw sa pinakamalaking problema ang kawalan ng dredging at desilting operations o yung paghukay sa mga ilog. Ito raw ang dahilan kung bakit mabilis na umaapaw ang mga ilog. Natanggal daw kasi ang proposed budget sana ng DPWH para makabili ng bagong dredging equipment. Sa ibang balita, tuloy-tuloy ang pagtangkilik ng maraming mamimili sa 45 pesos per kilo na bigas na binibenta ngayon sa mga Kadiwa store. Sa ilalim po yan ng bagong Rice for All program. Live mula sa Taguig City, nasa frontline ng balitang yan si JC
Cosico. JC, ano bang update dyan? Marami ba ang mga namili? Ruth, sa ngayon nga ay pasulpot-sulpot yung mga customers dito nga yan sa Kadiwa outlet sa FTI para nga yan doon sa Rice for All program ng gobyerno. Pero alam mo, kaninang umaga ay dagsa nga raw yung mga tao dito. Paano ba naman kasi ay makakabili nga yung publiko ng 45 pesos na per kilong well-milled rice na mas mababa yan ng 10 piso kumpara doon sa imported at local commercial well-milled rice na hanggang 55 pesos nga ang kada kilo. Ayon sa DA, direktang ibinabagsak ng mga traders at farmers cooperatives sa Kadiwa sites ang ibinebenta ng bigas dito kaya mas mura ang presyo. Pero pwede pa raw yung ma-adjust depende nga sa paggalaw ng presyo ng bigas. Bukod nga dito sa FTI ay available din sa Bureau of Plant Industry sa Maynila, Potrero sa Malabon, pati na sa Caloocan ang Rice for All program. I-expand naman daw yan DA sa iba pang panig ng bansa. Hanggang 25 kilos lamang ang pwedeng bilhin nga ng customer araw-araw. Katunayan ay follow-up daw yan sa P29 program kung saan makakabili nga ang vulnerable sectors ng 29 pesos na kada kilong bigas sa 17 Kadiwa sites sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Lain ng mga programang yan na matulungan nga ang mga Pilipino sa gitna ng tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ruth, ito nga Kadiwa outlet sa FTI ay bukas nga hanggang alas 4 ng hapon mula ngayon na 8 a.m. At ito nga ay open mula nga Webes hanggang Linggo. Ruth? JC, gusto ko lang malaman kung dun sa mga nakausap mong mamimili, kamusta yung kalidad noong bigas na binibili dyan? Wala naman ba sa kanilang nagreklamo? So far, doon sa ating mga nakausap, Ruth, ay wala naman silang mga reklamo as to the quality nga nitong bigas. So far, so good para sa kanila dahil nga raw talagang sobrang mahal noong presyo nga ng bigas sa palengke. Ruth? JC, yung isa na lang, binanggit mo kanina na i-expand, may binanggit ba na kasi ngayon 4 na Kadiwa stores, locations, may binanggit ba na lugar kung saan pa yan na makikita in the future yung kanilang Rice for All program? Yes, Ruth, sabi nga ni DA spokesperson de Mesa, target nga nilang i-expand itong program na ito sa Mindanao at sa Visayas in the coming months. At they are also in talks doon nga sa iba't ibang mga LGU kung saan nga sila pwedeng magtayo ng mga Kadiwa centers. Kabilang na nga dyan dito nga sa Cebu, sa Maguindanao, pati sa Sulu. Ruth? Maraming salamat, JC Cosico. Sa ibang balita, ipinadeport na ang 33 Chinese sa kabilang sa mga nahuli sa sinalakay na Pogo Hub sa Bamban-Tarlac noong Marso. Umalis kanina ng alas 11 ng umaga ang eroplanong sakayang mga illegal na Chinese. Pagbalik sa China, kakasuhan sila ng kanilang gobyerno para sa pagkakadawit sa mga scam at illegal gambling. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, nakakulong pa rin ngayon sa China ang nasa 1,800 na naunang deportees. Magpupulong naman ulit ang Presidential Anti-Organized Crime Commission para sa mga susunod na hakbang sa mga nahuhuling Chinese sa mga Pogo Hub. Hindi nga sila kinoconsider na mga biktima doon. Kinoconsider silang mga kasama dito sa scamming. Yes, sa China kasi they don't allow gambling talaga, no. Ayaw nila 'yan. Even lalo na yung Pogo, ayaw nila yung mga ganyang scamming operations. Nanindigan si Davao City Representative Paulo Duterte na inosente siya sa mga paratang ni dating Senator Antonio Trillanes. Yan ay matapos naghain ng reklamong drug smuggling at graft and corruption si Trillanes laban kay Duterte at sa siyam na iba pa. Kaugnay ito sa shabu shipment na naipusid sa bansa galing China noong 2017. Sa isang pahayag, kumpiyansa raw si Pulong na malilinis ang kanyang pangalan. Mas maigi na rin na dinala sa korte ni Trillanes ang kanyang mga paratang at hindi lamang sa social media. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Magkasamang naglayag ang Philippine at US Navy ngayong araw, kabilang ang PRP Ramon Alcaraz at ang US combat ship na USS Mobile na nagsagawa ng maritime cooperative activity sa kanluran ng Palawan na bahagi ng ating exclusive economic zone.
Kabilang sa programa ang communication drills, division tactics at maneuvering exercise. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., layo ng exercises na pagtibayin ang kooperasyon at kahandaan ng dalawang puwersa. Ito ay para rin mapaigting ang ugnayan ng dalawang bansa sa pagprotekta sa ating mutual maritime interests. Babala po mga kapatid, may kumakalat na peking version ng isang sikat na paracetamol brand. Sa abiso ng Food and Drug Administration o FDA, inilabas nila ang itsura ng totoo at peking paracetamol brand. May pagkakaiba sa kulay ng gamot at print ng pangalan nito. Ayon sa FDA, maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ang makakainom ng peking gamot. Payo nila sa publiko, bumili lamang sa mga FDA-licensed na butika. Sa ngayon, sinisilip na raw ng FDA ang mga lugar kung saan naiulat na maraming sari-sari store ang nagbebenta ng peking gamot. Nagbabala rin ang ahensya na makakasuhan ang mga magbebenta ng peking paracetamol. Yung naging root cause kung bakit po namin nahanap or nakikita yung mga ganun, isa sa mga maliliit na tindahan. Based sa data kung saan namin nakikita yung unregistered or counterfeit or fake drug products is mostly in unregistered establishments. Unang araw ng Agosto na siyang buwan ng wika. Hindi kaya't ni Pangulong Bongbong Marcos ang publiko na mahalin at pagyamanin ang wikang Filipino. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na ang pagkakaroon ng wika ay siyang paalala na tayo'y iisang bansa. Malaki rin daw ang ambag nito para sa ating kasarinlan. Hinikayat din ng Pangulo ang mga Pilipino na isa puso at isa isip ang mga likha sa wikang Filipino tungo sa isang bayang maunlad, malaya at nagkakaisa. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Exclusive! Convenience store sa Binyan, Laguna nilooban ng mga hold-upper. Kita ng tindahan at motorsiklo ng staff, tinangay. Lalaking ng hablot ng cellphone ng isang Korean national sa Pasay, arestado. At batang Quiapo star Ivana Alawi may special message sa pamamaalam ng karakter niyang si Bubbles. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.